Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2:30 in the afternoon here in the Philippines at Happy New Year sa ating lahat dito sa Donmar TV. Okay, it's New Year. At ngayong New Year na ito ay una nating pag-uusapan ay itong sinabi ni Raisa Robles tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi niya, may mali raw ginawa itong ating Presidenteng Bongbong Marcos. Yan ang alamin natin, okay? May video akong ipapakita. Pero bago ang lahat guys, bago natin yan ipagpatuloy, help me na i-like at i-share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So punta tayo dito sa ating topic. Itong si Raisa Robles. Na may sinabi siyang mali raw itong may maling ginawa itong ating Presidente Bongbong Marcos. Na yung isang presidente, sabi ni Raisa Robles, na bawal raw yung mag-sideline ng mag-vlog. Like social media, Facebook, YouTube, Twitter, kung ano pa mang yung bawal yan. No? Yan raw ang nakasaad sa batas natin. Pero sa presidente lang yan. Hindi include natin yung mga senador. Okay? So, sa pagkakaalam ko, no, na yung isang vlogger, no, kasi meron naman tayong YouTube, meron naman tayong Facebook. Sa pagkakaalam ko, bawal sa isang politician, no, na ma-monetize sa isang platform like YouTube and Facebook dahil ikaw ay public figure o ikaw ay isang politician. Okay? Yan ang pagkakalam ko kasi binabasa ko yan noon sa mga agreements doon sa bago ka ma-monetize like this Facebook at YouTube. Binasa ko yan. Ang bawal lang talaga yan sa mga politician. Pero sa pagkakaalam ko, if mag-vlog ka sa platform na hindi ka naman nag-earn, which I think itong si Presidente Bongbong Marcos ay hindi siya nag-earn sa YouTube, no? Kasi pag tiningnan ko, pinanood ko yung mga vlog ni PBBM, walang ads na lumalabas sa kanyang mga video. Okay? So, itong si Raisa Robles, pumalag kay Presidente Bongbong Marcos, hindi ko alam kung talagang sinadyan lang niya na hanapan ng butas na hanapan niya ng kasalanan itong ating presidente. Hindi ko alam kung anong pakay niya. Pero alam naman natin na itong si Raisa Robles ito ay anti-Marcos na talaga sa panahon ng election, no? At lagi pa nga niyang binabatikos ang ating Presidente Bongbong Marcos. At hindi lang ang mga Marcoses ang kanyang binabatikos, kundi binabatikos rin niya ang pamumuno ng ating gobyerno sa panahon ni Presidente Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So talagang hindi ko alam bakit hinanapan niya ng butas ito. No, kasi sa ito this is my opinion, sa pagkakaalam ko. Okay lang merong social media o magva-vlog ang isang politician basta hindi ka monetize. So panoorin natin itong video, no? Ito ay kinuha ko ng isang vlogger na si Badong Aratiles, no? Na ito rin si Badong Aratiles ay inexplain niya itong mga sinasabi ni Raisa Robles tungkol kay PBBM. Okay? At iisahin natin itong mag-react, mag-comment tayo tungkol dito. Okay? I-play natin video nito. Kaya nga po, ito pong gold play button ni Pangulong Marcos,
Masyado. Nalaman kasi ito ni Raisa Robles dahil yung latest vlog ni PBBM ay gold, nag-present itong si PBBM, binalita niya na nag-gold play button na itong si PBBM. Itong gustong gawing intrigahin pa ng mga to. Basahin po natin tong sinabi ni Raisa Robles tungkol po rito sa play button. Mas maganda. If President Ferdinand Marcos is earning from YouTube, then which is, for me, opinion ko, PBBM is not earning in YouTube kasi walang ads ang kanyang mga videos doon. Okay? Raisa Robles, tandaan mo yan. Hindi nag-earn ang Pangulo natin sa YouTube. Sa pagkakaalam ko, nag-vlog itong ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ang update sa kanyang buhay, especially sa kanyang, nung time ng eleksyon, nag-update siya. Nung time ng naging presidente na siya hanggang ngayon, mga ginagawa niya, yung kanyang mga pagpunta ng ibang bansa, ay nag-vlog ang ating PBBM to update the Filipinos kung ano ang nangyari, to be transparent. Yan ang pakay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nag-earn ng YouTube. directly violating Section 6 of the PH Constitution, which states the President and VP shall not receive during the tenure any other emolument from the government or any other source. Okay, ito po ang sunod na tanong suggestion o tanong ni Raisa Robles. Marcos Jr. has to choose. Does he want to be president or a YouTube influencer? The PH Constitution. Sa tanong pa lang yan, Raisa Robles, mafe-feel ko talaga na talagang bitter ka sa ating presidente. Imagine nyo guys ang tanong niya, do you want to be the president of the country or isang vlogger? Parang ganun ang kanyang sinabi or YouTuber. Yung pagiging YouTuber ng ating Pangulo, ito ay nakakatulong rin sa atin na ma-update tayo, Raisa Robles. Gusto lang ng Pangulo natin na ma-update ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin kung ano na ang mga nangyari sa kanyang pamumuno araw-araw. Dinocument yan ng ating Pangulo. Hindi siya nag-earn ang ating Pangulo. Buti nga na may Pangulo tayong ganito na ina-update tayo. Diba? Kung saan-saan siya pumunta, nag-vlog itong ating Pangulo. There's nothing wrong with that. Raisa Robles? Di ko alam kung ano ba talaga ang gusto nyong palabasin. Bago ka mag-suggest o magsabi ng ganyan, Raisa Robles, tingnan nyo muna maigi ang batas natin kung ano talaga nakasaad. Which, bago yung ginawa ni PBBM, ay talagang alam kong binasa niya na wala siyang mali sa kanyang ginagawa. Hindi naman siya nag-earn. Is very clear, no sidelines for the president. Sa senador pwede pa. O pwede raw sa senador maging YouTube magkaroon ng si Raffy Tulfo, Pwede 'yan kasi senador siya. YouTube sideline katulad po ni Senator Raffy Tulfo. Hindi bakit ini-exclude niya kagad si Raffy Tulfo? Hindi naman usapin si Raffy Tulfo rito. Mukhang alam na. Mukhang may susuportahan sila na hindi natin ina-expect kunwari. Okay. Sa madaling salita, issue to kay Raisa Robles. Nag-quote pa siya ng mga articles. Tignan po natin para isahin na lang natin. Kung meron pa po nag-issue dito, marami po in-issue po nila yan. So si Raisa Robles, sabi niya po, kung kumikita si PBBM sa YouTube, paglabag po yan sa konstitusyon. Talagang paglabag yan. Pero, Raisa Robles, huwag kang dakdak ng bunganga mo dyan. Tingnan mo ang YouTube channel ng ating Pangulo. Tingnan mo, maghintay ka kung meron mang ads na lumabas. Walang ads na lumabas dyan. Kung meron mang ads yan, that's the default system ng YouTube. Kasi nag-announce yung YouTube na
kahit yung mga videos na hindi na monetize ay pwede nang lagyan ng advertisement ng YouTube. Okay, in-announce yan. Pero tingnan nyo ang creator studio ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron ba talagang nag-income ba talaga ng pera yan si Bongbong Marcos. At isa pa, hindi bobo ang YouTube na i-monetize. Kapag itong si Presidente Bongbong Marcos ay nag-apply ng monetization sa YouTube, talagang babagsak itong si PBBM. Hindi ito i-approve ng YouTube dahil alam ng YouTube na presidente itong si Bongbong Marcos. Okay? Raisa Robles, utak naman, gamitin mo yung utak mo. Di ba? Bago ka magngak-ngak dyan, i-analyze mo yung situation. Ang YouTube ay may community standards. Meron rang criteria, may agreements yan, no, bago ka ma-monetize. Obviously, itong si PBBM, hindi ito papasa sa YouTube monetization. Ha? Kung alam mo yan, Raisa Robles. Okay, ito naman sabi ni Clive Reyes, ganun ba kababaw ang presidente ng Pilipinas? Nothing to be proud of the respect to performance as president, so best gift ever na yung gold play button ng YouTube para sa kanya. Okay. So, at marami pa pong mga kakampi. Ako, may comment ako doon. Dahil sabi nila, ganyan ba kababaw ang ating presidente na malaki yung YouTube gold play button. Okay, linawin ko lang. Yan si Presidente Bongbong Marcos ay nagpapasalamat lamang sa kanyang mga subscribers. Dahil hindi ka mabigyan ng gold play button if hindi ka aabot ng 1 million subscribers. At hindi ka bigyan ng silver play button kung hindi ka aabot ng 100,000 subscribers. Ako, hindi pa nga ako umabot ng 100,000 subscribers sa aking YouTube. Okay? Subscribe kayo sa aking YouTube. It's as a vlogger, no? Happy kami dyan. Si Presidente Bongbong Marcos, I know happy siya na merong 1 million na naka-follow sa kanya, sa kanyang vlog, no? Na nakasubaybay pala sa kanyang update na bilang presidente. Okay? Hindi yan sa kung mababaw ang ating presidente. Wala yan. Nagpapasalamat ang ating Pangulong Bongbong Marcos being humble sa kanyang mga audience sa YouTube na fina-follow siya. Okay? Kagaya nga dito, nagpapasalamat ako sa mga audience ko. Nagpapasalamat ako sa mga audience ko sa YouTube. Araw-araw yan. Every vlog. Dahil merong taong nakikinig sa inyo. Ganun lang yan. Hindi yan, mababaw yung presidente natin, ganun, ganyan. Kayo yung mababaw eh. Kasi lahat na lang mga galaw nyo, kinikwenta nyo. No? Mga ano kasi kayo eh. Yung tawag yun sa Bisaya. Yung palaisipan kasi kayo eh. Lahat na lang bagay bibigyan ng ano eh. ng meaning yung mga ganyan eh. Kahit mga konting bagay, ganun pinapasalamatan niya ni PBBM. It only shows na humble ang ating presidente natin. Yung sinasabi, meron pa akong nakita na ito yung Taliano Gold, yung pala silver, yung gold play button ng YouTube. Tingnan nyo kung gaano kababaw itong mga taong ito. Itong gold play button, inilink na naman sa gold, Taliano Gold. So, tingnan nyo gaano kababaw. Sagutin po natin, no? This gold play button pala guys ng YouTube. I think, no, hindi pa naman ako nakahawak niyan. Ito lang ay hindi ito totoong gold, no? Gold plated lang ito to symbolize nag-appreciate yung YouTube sa inyo. Nabababawang ka ba sa gold play button, Clive Reyes? Hindi naman po tinatanggi ni Pangulong Marcos na siya po ay nagbablog. Isa pa yan, hindi yan tinatanggi ni PBBM na nagbablog siya sa YouTube. No? Ang tanong ko lang, ano po ang masama sa pagbablog ng Pangulo? Lalo na kung ang dami na pala nagpakape. Lalo na po kung ang binablog mo ay mga achievement na ayaw namang talakayin ng mga social media. Sa madaling salita mga kapatid, hindi po
Yung sinasabi ni Clive Reyes na ang babaw na achievement niyan, mababaw pala, di madali mo lang gawin yun. Sige nga, mag 1 million subscriber ka nga. Correct. Okay, dito naman, Baka akala nila na ganun lang kadali na mag 1 million subscriber ka sa YouTube. Mahirap yan. Pinagtrabahuan yan. Okay? So, hindi ko na lang ito i-play lahat ng video kasi yan naman talaga ang topic natin eh. Being a YouTuber. Mali ba ito kung presidente ka? Yan lang ang tanong dito ngayon sa vlog natin. Okay? Dahil itong si Raisa Robles, para sa akin na nonsense na kasi ito ng mga komentaryo niya. Pero itong si Raisa Robles, she has the right na magkomentaryo ng ito. Sige, you have the freedom. But gusto ko lang, hindi tayo nagmamagaling dito. Pero ito ay base laman sa ating nalalaman. Okay? Pagtanggol ko itong ating Pangulo. Ipagtanggol ko talaga itong si PBBM tungkol dito sa sinabi ni Raisa Robles na meron raw mali, nilabag na batas. Pagtanggol ko lang itong si PBBM. Alam mo, Raisa Robles, ang tanong ngayon dito, pagiging YouTuber, pagiging vlogger, ay bawal ba sa isang presidente ng bansa? Yan lang ang tanong. Okay? Sa akin, pananaw, para sa akin, hindi ito bawal at walang mali na ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, ang kanyang pag-vlog, no? In fairness to BBM, ang kanyang vlog ay connected sa kanyang trabaho bilang presidente. Okay? In-update tayo sa mga achievements ng ating bansa. In-update tayo sa mga awards and also sa mga tagumpay ng kanyang mga pinuntahang bansa. Okay? Kung ano man ang nakuha ng bansa natin. Being transparent is very important sa ating Pilipino na malaman natin kung ano yung mga ginagawa ng isang public official. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang trabahante lang ng Pilipinas. No? Pasalamat pa nga tayo, Raisa Robles, meron tayong presidente na in-update tayo. Okay? Ikaw, alam ko naman na ikaw ay isang Dilawan, Raisa Robles. Ikaw ay isang Leni Robredo supporter. At hindi ko yan, hindi kita babatikusin ng ganyan. Okay? You have the freedom. Leni Robredo ang yung kinampihan. Kami rin. PBBM ang aming kinampihan. Pero, I shouldn't have say this now to you na itong tungkol kay Leni Robredo. Si Leni Robredo nga, yung inyong nanay ninyo, nagva-vlog rin eh. Meron siyang hindi ko alam kung monetize ba si Leni Robredo, no? Kasi hindi naman siya connected sa gobyerno ngayon, no? But he is of our former Vice President. Kung tingnan mo yung vlog ni Leni Robredo, ay puros nga mga pagkain, ang kanyang buhay, hindi connected sa gobyerno yung ibang mga vlog niya doon ni Leni Robredo. Okay? So, hindi yan, kaming mga PBBM supporters, mga kumampi dito sa ating presidente, hindi nga kami bumabatikos kay Leni Robredo sa kanyang pag-vlog. No? Merong vlog dyan si Leni Robredo na pumunta siya ng isang karinderya at kumakain lang. Pero hindi kami nag-ano dyan. Hindi namin binatikos. Ito pa kaya si PBBM? Nagva-vlog siya. Pero ang kanyang vlog ay tungkol sa yung paano niya iniresolba ang problema ng ating Pilipinas. Di ba? Bilang isang vice president o presidente ka man, kung ano man, pwede kang mag-vlog. Basta hindi ka lang mag-earn ng o monetize ng isang social media. Yan ang ruling ng isang yung rules ng social media. Sa YouTube at sa Facebook, yun ang nalalaman ko. Yung sa batas natin, no? Siguro, I think ito yung aking pananaw. Yung sinabi mong sideline, yes,
mali yan. Pero hindi ito ginamit na sideline ni Presidente Bongbong Marcos itong YouTube. Kundi ito yung outlet niya na mailahad ang update sa kanyang ginagawa bilang presidente. Okay? Klaro yan, Raisa Robles? So kayong mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Raisa Robles tungkol sa ating Pangulo. At help me guys na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At don't forget guys na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Mag-react na kayo guys, mag-comment kayo, babasahin natin yan lahat. So guys, patuloy nating ipaglaban nating great leader sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, our former President Rodrigo Roa Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day. Happy New Year sa inyong lahat. See you in my next video. Have a great day.